conscious death, yan ang topic natin ngayon. Or tinatawag nilang death contemplation. Diba, I'm sure, alam nyo naman, dahil buhay tayo, lahat tayo ay mamamatay rin. So, itong knowledge na to, or wisdom na to, ay gagawin ka na itong wais. So, ito, ano ba to? Conscious death and enlightenment. Actually, yan yun eh. Kapag na-reach mo na yung state ng enlightenment is, yan yung bumalik ka na sa source. Ibig sabihin, nandun ka na sa estado ng tinatawag nating kawalan or tinatawag nilang primordial energy. Yung primordial is yun yung void, nothing, or basta yung puro na energy or yung tinatawag ko nothing or self. So, ang konsepto ng conscious death ay matatagpuan sa maraming spiritual na tradisyon sa buong mundo. Hindi ito simpleng physical na pagkamatay. Yan nga yun, di ba? Kasi pag na-reach mo na yung enlightenment, nandun ka na sa estado ng non-dual. Ibig sabihin, yung pakiramdam mo is parang nothing, parang namatay or ganun. Parang ganun. Pero buhay ka pa, 'di ba? Actually, natap ko na 'yan. Nararamdaman ko 'yan, yung 24/7 stillness every day. Sa mas malalim na kahulugan, ito ay ang kakayahang harapin ang kamatayan ng may ganap na kamalayan. Actually, just sa estado na 'yan is para ka na rin talagang patay, 'di ba? Yan talaga yung meaning ng born again. Yung sinabi nila na pag na-reach mo yung enlightenment, or tinatawag nilang spiritual awakening or paggising, is yan talaga yan, yung parang second life mo, di ba? Ganap na kamalayan, pagtanggap at kalinawan. Ang enlightenment o paggising ay madalas na inilalarawan bilang isang estado kung saan nalampasan na ng tao ang takot sa kamatayan dahil nakita niya ang tunay na kalikasan ng sarili at ng realidad. Kasi 'di ba nag-i-exist ka ngayon. Actually, once na nag-start ka na nabuhay, is unti-unti ka na ring namamatay. Yun yung paradox 'di ba? Kasi kaya ka naman nabubuhay kasi nag-i-steal ka ng energy. Meaning is kinukonsume mo yung tubig, hayop, pati yung mga vegetables and fruits. So ini-steal mo yung life forms nila para ipangdagdag sa life mo. So, yun talaga yung death contemplation na magpapawise sa'yo na kaya ko shinare yung wisdom na ang biological function talaga or main purpose ng biology mo, meaning yung katawan mo, is mag-survive lang talaga. Actually, lahat talaga ng ginagawa mo dito is para talaga sa katawan mo, sa comfort at security. Para panatilihin yung identity ng katawan mo, yung biological, tinatawag nating self. Iba kasi yung biological self avatar mo yan, di ba? So, yan yung nangangailangan ng nutrition ng tubig, pagkain, tapos social acceptance kasi social being tayo, 'di ba? Para makasurvive. So the fear of death, isa sa pinakamalalim na takot ng tao ay ang takot sa pagkawala ng sarili. Yan 'di ba? Yung mawawala yung sarili. Actually, meron ako shinare niyan, yung no self. Mula pagkabata, bumubuo tayo ng pagkakailanlan. Identity, ito yon: pangalan, personalidad, mga alaala, paniniwala, tagumpay, at mga relasyon. So ito yon, yung parang binuo mo na identity mo. Ikaw yung pangalan mo, personalidad mo, memories mo, belief mo, tagumpay mo, at mga relasyon mo. Unti-unti nating pinaniniwala na ito na ang ako. Kaya nga shinare ko yung concept ng no self kasi wala naman talagang self. Kasi kung pagbabasihan mo ang self talaga is ownership. Well, dito sa realidad wala ka pagmamayari dito, 'di ba? Kasi kung ownership din naman talaga pagbabasihan, well, sino gumawa sa'yo? So technically walang ownership kasi nga inanak ka ng nanay at tatay mo, 'di ba? So, ibig sabihin ba nun, pagmamayari ka nila kasi ginawa ka nila, 'di ba? So, common sense to. So, babalik ka rin talaga dun sa
concept na no self talaga. Wala talagang tunay na ikaw. Kasi combination yan lahat ng mga beliefs mo, feelings mo, naiisip mo, katawan mo, form mo, yung mga ganyan, yung sa 5 aggregates. Ngunit sa maraming spiritual na tradisyon, ang ego o personal identity ay itinuturing na pansamantalang construction lamang ng isip. Kapag nalalapit ang kamatayan, ang ego ay natatakot dahil nakikita nito ang posibilidad na sarili nitong pagkawala. Kaya nga yung sinasabi ko, yung pinaka-observer talaga is yung nating, hindi naman talaga yung katawan. So, yung katawan natin, yan yung nagpre-preserve ng sarili. Yan, kasama na ego doon, yung parang program ng katawan to, itong ego eh. Kasi yung ego, ang function niyan is self-preserve ka at mag-survive. Kaya shinare ko yung no self na concept, na hindi ikaw yung... Actually, pag lahat ng tao, tanungin mo na ito, who are you? Medyo mahihirapan sila. Unang-una sasabihin nila, pangalan nila, profession. Nagbabago yan, di ba? Yung pangalan mo, label lang din yan. So, ibig sabihin, ikaw yung pangalan mo, di ba? So, mahirap talaga siya i-describe pagka tinanong ka ng ganun. Ang enlightenment ay nagsisimula kapag tinatanong ng tao, ano ba talaga ang namamatay? The Buddhist perspective, walang permanenteng sarili na maaaring mamatay. Ang tinatawag nating self ay binubuo lamang ng 5 aggregates o skandhas. Yan yung sinabi ko, form, katawan. Yan yung first aggregate, feelings, nararamdaman mo. Perception, pagkilala, yung akala mong ikaw, yung pangalan mo, status mo, trabaho mo, kagalingan mo, or etc. Mental formation, isip at mga pattern. So yung mga inaakala mo na ako tong feeling ko na nalulungkot, ako tong depressed, yung mga ganyan, consciousness kamalayan, isa pa to. Kasi yung kamalayan mo, combination yan ng cells mo, di ba? Ibig sabihin, yung kamalayan mo, yung cells mo may kamalayan din, di ba? May utak at memory din yung katawan mo, pati buto mo. In short, every parts ng katawan mo ay may brain at memory. Kaya siya nabuo sa ganyan. So, kung sasabihin mo, hindi ikaw yung kamalayan mo kasi combination yan ng lahat. Hindi mag-i-exist yung yung puso mo kung wala yung ibang parte ng katawan mo, di ba? So, interdependent nga lahat. Dahil lahat ng ito ay nagbabago, bawat sandali, walang matatagpuan na permanenteng ako. Yan nga yun, kasi nga kung ako, I am. So, permanent siya, di ba? Kaya nga sinasabi ko na ikaw yung God kasi ikaw yung consciousness of your being. Ibig sabihin, siya yung nothing. Kasi nothing lang naman talaga yung permanent eh. Wala siyang umpisa at wala siyang katapusan. Kapag lubos itong naunawaan, ang kamatayan ay hindi na nakikita bilang pagkawala ng isang permanenteng pagkatao, kundi bilang natural na pagbabago ng mga kondisyon. Actually, pagka ganito, transition lang naman kasi talaga to eh. Kuwari, nabuhay ka, di ba? Bago ka ba nabuhay, di ba galing ka sa puro, meaning hindi ka nag-i-exist, di ba? So, inanak ka na nanay at tatay mo, nabuhay ka. So, at the same time, namamatay ka rin. So, babalik ka rin talaga dun sa pinanggalingan mo, which is nothing, di ba? So, yun talaga yung original na condition mo, yung nothing. Actually, wala nga rin talagang mo eh. Kasi nothing talaga. Siya lang talaga yung totoo. Siya rin yung observer, di ba? Kasi kung hindi niya ginamit yung katawan mo mag-observe, walang external na mangyayari. Kaya pinaninindigan ko yung subjective reality. Actually, pwede nga ako makapag-debate dun eh. So, nag-comment sa YouTube. Kaso ayoko nang pahabain kasi waste of time. Kasi pinagbabasihan niya external measurement or ano. Kasi waste of time yan. Kasi babalik ka lang din naman talaga sa nothing eh. Actually, di ba nga fall nga lang talaga yan? Di ba nga sinasabi ko na sa inyo na tinest na ng mga scientists yan or experimenters na
yung particles ng atoms ay zero talaga. So technically, hologram lang parang hologram lang din talaga siya. Yun nga lang, para maging realistic talaga siya, makakaramdam ka ng pain, emosyon. Kasi yun yung nagbibigay talaga ng buhay eh. Kung wala kang pain at emosyon, parang dull yung life, di ba? Actually, wala talagang saysay buhay kung wala talagang pain at di ba? Kasi yung pain talaga nagpapakilos sa'yo. Ibig sabihin, limitasyon ng katawan. Kung hindi ka makakaramdam ng gutom or pain, hindi ka kikilos, di ba? Ganun, yun lang naman talaga yun eh. May kasabihan sa maraming mystical traditions, die before you die. Kaya nga yun eh. Di ba? Kaya nga ang goal sa buhay ay kapayapaan. I-maintain mo yung self mo. Ibig sabihin yung peace of mind mo, yung sarili mo, tsaka yung mga gusto mo gagawin mo. Kasi yun yung nagbibigay ng kapayapaan sa'yo. So in short, magkakaroon ka ng self-fulfillment. At yung self-fulfillment na yun, in alignment siya sa zero. Wala kang nararamdaman ng happiness at sadness, ang mararamdaman mo lang contentment. So dahil contentment ka, ibig sabihin, yung heaven na sinasabi nila sa lupa ay naranasan mo na. Kaya nga ang goal ng mga ganitong tao is less resistance life. Yun lang naman talaga eh, 'di ba? Kasi nga life is short, 'di ba? Life is full of suffering. So, seek enlightenment. Para kung mamatay ka na, hindi ka na mabibigla kasi naranasan mo na yung kapayapaan habang nabubuhay ka. Majority ng mga tao, ang daming worries, ang daming mga drama sa buhay. Kung titingnan mo yan talaga sa bigger perspective, napakaliit na problema niyan. Paano pa kaya kung namatay ka, di ba? Kapag bumitaw ang tao sa labis na attachment, pangangailangan kontrolin ang lahat, pagkakapit sa imahe ng sarili, nakakaranas siya ng isang uri ng psychological death. So yan yun, yung akala mong ikaw. Di ba napansin mo yan? Yung mga ganitong naka-reach ng enlightenment is na fed up na talaga to. Yan yung sumurrender na. Kaya nga isa yan sa talaga magpapagising sa'yo yung pag-surrender. Na parang paulit-ulit na lang yung nangyayari sa buhay ko. Tapos wala, ano ba talagang purpose ng buhay? Yung mga ganyan. Mapapatanong ka, tawag nila dyan existentialism. Once karon ka na niyan, unti-unti ka na nagigising. Ito ang tinatawag ng ilan na ego death. Conscious death as ultimate surrender. Ang conscious death ay maaaring ilarawan bilang ganap na pagsuko sa kasalukuyang sandali. Karaniwang lumalaban ng isip, ayokong mawala, ayokong magbago, ayokong matapos ito. So yun yan, di ba? Kasi nga pinapanatili nung ego mo yung identity ng katawan mo. Ngunit sa conscious death nawawala ang paglaban, may buong pagtanggap sa anumang nangyayari. Kasi ang magkocontrol niya niyan, once nagising ka, na-unplug ka na sa matrix, ang mangyayari niyan is magte-take over niyan yung self na tinatawag nating nothing or God or kawalan, void. Maraming tawag sa kanya actually. Sa ilang ulat ng mga taong nagkaroon ng near-death experiences, inilalarawan nila ang isang sandali kung saan tumigil ang kanilang paglaban at nakaranas sila ng malalim na kapayapaan, pagmamahal o pakiramdam ng pagkakaisa sa lahat ng bagay. Yun, 'di ba? Actually, marami na rin akong mga nakitang ganito, yung mga pasyente na parang mamamatay na. As in, nawi-witness ko talaga sila unti-unting nagfe-fade. So, yun parang nagiging peaceful na. Tapos sinasabi ng mga relative, ang peaceful na niya, malamang namatay na, 'di ba? Pero mararanasan mo rin yung peaceful state na yan. Kapag natutulog ka, yung dreamless sleep, yun din yung peaceful state. Tsaka syempre, yung pag na-reach mo yung enlightenment, wala ka na ganong emosyon yan. As in, pure inner joy, stillness. Yun lang. Hindi ito patunay na anumang partikular na doktrina, ngunit ito ay paulit-ulit na tema sa maraming testimonya. The observer beyond form. Yan yun. Ito talaga ang totoong observer.
Kaya nga kung patulan ko pa yung nakikipag-debate, yung sinasabi niya na na kasi ang sinasabi niya, hindi porket namatay ang isang observer ay hindi na matatapos yung realidad nung iba pang observer. Naniniwala kasi talaga siya na meron pang ibang observer. Isipin mo, hologram talaga to lahat kung iisipin mo. Tapos ang pinakatotoong observer yung hindi nag-i-exist. So, pag nawala yung katawan, obviously, kung subjective ang reality, kasi nga, totoong observer yung kawalan, di ba? So, by logic, mawawala na rin yung external, magfe-fade na rin kasama nung katawan, di ba? Di talaga mag-i-exist yung medyo mind-boggling siya, pero kung iisipin mo, alam mong tama yung sinasabi ko, di ba? Kaya sinasabi niya na hindi porket namatay yung isang observer is yung iba pang observer hindi mapatay. Parang sinasabi niya kasi na mayroon pang ibang observer. Walang ibang observer. Ang nag-iisa lang ang observer, which is yung hindi nag-i-exist, di ba? Yun ang tunay na tinatawag nating self. Sa ilang contemplative traditions, hinihikayat ang practitioner na obserbahan katawan, emosyon, kaisipan, alaala. Mapapansin na lahat ng ito ay lumilitaw at nawawala. Ang tanong ay, sino nakakaalam na may iniisip ka? Ang sagot ng maraming mystical teachings ay may mas malalim na dimension na kamalayan na hindi nakatali sa anumang partikular na kaisipan o pagkakailanlan. Actually, predictable to kasi nga, di ba tong katawan natin may brain and memories din. So, lahat ng object dyan, pati kahoy, pati bato, may brain and memory rin. Kasi nga, lahat nga nag-i-exist meron yan eh. Yan yung tinatawag nating all is mind. So, ibig sabihin, lahat ng nag-i-exist, may mind talaga yan. Pero, meron pang pinaka-mastermind, which is yung nothing, di ba? Kung titingnan mo, ang utak talaga nitong inferior realm na to, matatawag ko siyang inferior. Actually, sa Gnosis, sinasabi nila, inferior talaga tong realm na to. Kasi nga, sino ba naman tangang gagawa ng ganitong buhay, di ba, na may limitasyon? Tapos, lahat ng nabubuhay, kailangan mag-consume ng another life para mabuhay. Yes, kasama ba to? 'Di ba? Pati hangin, nagko-consume din 'yan. Recycling yung tawag diyan, 'di ba? Sa environment. So, yan yung sinasabi. Kaya nga, sinasabi sa Gnosis, merong isa pang God, which is yung gumawa netong, nag-self-create neto, which is galing din siya sa puro. So, dalawa talaga yung God. Yung God doesn't exist, tapos yung isang God na galing sa puro, pero nag-fall, aksidente, nag-self-create. So, ang nangyari talaga dito is self-creation, pero galing pa rin talaga siya sa puro. Kaya nga, di ba sinabi, from nothing, he becomes everything. So, he manifested himself. So, galing din talaga siya dun sa puro. Conscious death and the present moment. Ang bawat sandali ay isang maliit na kapatayan. Yes, every second, namamatay ka talaga. Yung ibang parts ng katawan mo, hindi na nagre-regenerate. Tawag dyan sa cells ay apoptosis. Cell regeneration and cell death. Yan yung program ng mga cells mo. Tawag dyan apoptosis. Ang bawat paghinga ay paglitaw, pananatili, pagkawala. Ang bawat emosyon, di ba nga life cycle lang talaga natin, kung average lifespan ng Pilipino is 71 years old, that's 25,000 days. Napakaunti, di ba? 25,000 days. Kung magkaroon ka ng 1 million na pesos, biruin mo, ang lifespan mo, per days to 25,000 lang. 'Di ba? Napakaikli. Ang bawat emosyon mo ay lumilitaw, umiiral, nawawala. Kaya nga hindi ikaw yung emosyon mo or iniisip mo, kasi program lang 'yan ng katawan mo. Ginagamit kasi 'yan para mag-survive, 'di ba? Kaya ka may emosyon tsaka mga iniisip, mostly ng iniisip mo negative para i-preserve talaga yung katawan mo.
Ang bawat kaisipan ay dumarating, nananatili, lumilipas. Kaya sasabihin ng mga ibang manifester or mga nagsishare ng law of attraction, huwag ka mag-isip ng negatibo, huwag ka mag-isip ng negatibo. Well, hindi mo maiiwasan yan dahil hindi naman ikaw talaga yung nag-iisip ng negatibo, yung katawan mo. 'Di ba? Kasi nga gusto mag-survive. 'Di ba? Kasi kung wala kang fear, wala kang iniisip na negatibo, well, kung may leon dyan, hindi ka tatakbo, hindi mo mapoprotektahan sarili mo. Kaya nga nag-i-scan ng threat yung katawan natin kasi nga para i-preserve yung katawan natin. Kapag natutunan ng tao na tanggapin ang maliliit na pagkamatay na ito araw-araw, unti-unti ring humihina ang takot sa malaking kamatayan. Yun nga yun, di ba? Usually lahat ng ito ay fear of death lang talaga. Pero madali lang sabihin niya na huwag ka matakot mamatay kasi wala ka pa sa sitwasyon na ganun. Pero ako nga rin kahit enlightened na ako or na-reach ko na yung awakening na yan, which is marami na rin natatap yung ganyan, hindi ko masasabi, di ba, na wala akong fear, di ba? Madali lang yan sabihin, pero yung katawan mo kasi may fear, 'di ba? Tsaka actually hindi naman ikaw talaga yung may fear Yung God na nasa loob mo or labas, wala talagang takot yan kasi nothing yan Actually wala rin talaga siyang pakialam sa iyo kahit mamatay ka. 'Di ba? Wala siyang pakialam. Ang may pakialam yung katawan mo, 'di ba? Tsaka yung utak mo. Kasi nga, yun yung gusto i-preserve ka. Kaya nga, hindi, di ba yung biological instinct ng katawan gusto mag-reproduce? Yun talaga yun Kaya nga binigyan ng sexual orgasm kasi nga, yun yung function ng katawan na mag-reproduce para panatiliin yung I or extension mo. Yun talaga yung totoong meaning ng reincarnation. Magre-reproduce ka, mag-aanak ka. Kasi nakikita mo, siya yung descendant mo. Ibig sabihin, yung offspring mo. Sa halip, ito ay natural, hindi maiiwasan, bahagi ng kabuuan ng buhay. Hindi ibig sabihin ito na hinahanap nila ang kamatayan. Mas tama na sabihin hindi na sila nabubuhay sa ilalim ng patuloy na takot dito. Kaya nga mostly ng mga sinishare ko kasi dito, mga core concept, kasi nga, ito yung mapagpalaya Hindi siya pessimism kung titingnan mo, kung neutrality ka. Kasi kung pessimism siya, parang inalis mo na talaga yung byproduct ng bawat action, 'di ba? Or bawat condition. Bawat condition. So mostly kasi ng mga ibang tao talaga is masyado silang yung parang toxic optimist, tawag doon, toxic positivity. Kasi once na marinig nila yung ganito, ay lalayo na ako sa iyo, negative ka. Well, kahit anong layo mo, hindi mo malalayon, mamamatay ka, 'di ba? Actually, gagawin ka netong wais kasi hindi mo sasayangin oras mo. At tawag dito death contemplation. Hindi to pessimist, death contemplation. How could you enlighten you? Ibig sabihin, alam mong life is short, ba't mo sasayangin yung oras mo sa mga walang kwentang bagay, di ba? Tsaka sa mga taong hindi makakabuti sa'yo. Kaya nga lagi ko sinishare, makakabuti, gawin mo, isipin mo, makakabuti sa'yo. Well, kung i-reject mo yung concept ng death, well, ewan na lang natin. Chase, para kang uto-uto or controllable, di ba? Practical contemplation yan, death contemplation. Maaari mong pag nilayan ng sumusunod, ano ang eksaktong natatakot mamatay? Well, yung katawan mo, 'di ba? Kasi yung isang side mo, yung nothing, hindi talaga natatakot mamatay yan. Actually, wala talagang pakialam yan sa'yo. Yan din yung quantum field, 'di ba? Siya rin talaga yung quantum field. Kasi kapag hindi ka in alignment sa kanya, yung tinatawag natin kay God, hindi mo makukuha gusto mo. Kala mo, kesyo sa ayaw at gusto mo, mag-a-align ka sa death, 'di ba? Sino ba yung death na yon? Si God din, 'di ba? Actually, dapat ka talagang mag-align sa kanya. Kasi nga, yung shiner ko, 'di ba? Kung nga rin, naging successful ka, dumami pera mo, natuwa ka, ay hindi ka in alignment kay God.
may naramdaman ka eh. Dapat wala ka mararamdaman, happiness or sadness, as in wala, nothing. 'Di ba? Kapag naging maligaya ka, excited ka, hindi ka konektado kay God, 'di ba? Kaya nga itong sinishare ko, death contemplation, how could enlighten you. Ito yung sinabi ng master ko na si SQS. Gagawin ka nitong wais. Ang personalidad ko ba ngayon ay pareho pa rin noong bata ako? Kung patuloy na nagbabago ang lahat, ano ang hindi nagbabago? Well, wala namang hindi nagbabago, lahat nagbabago, 'di ba? Ang hindi nagbabago, change, 'di ba? Paradox. Sino nakakalam ng bawat karanasan? Hindi na nga rin mahalaga yung mga karanasan yung mga experiences. Sa totoo lang kapag nandito ka na sa kamalayan na ganito, gagawin mo na lang talaga yung makakabuti sa'yo in terms of survival. The rest, yung mga experiences, picture, kasi magkakaroon ka lang ng attachment dyan yung mga ganyan. Tinigil ko na rin yan parang waste of time siya. Parang anong purpose? Yung parang ganyan, 'di ba? Minsan mostly talaga ng mga ginagawa ng tao ay purposeless. As in talagang wala talagang main reason behind it other than parang waste of time ganon. Actually, in a grand scheme talaga, wala talagang purpose ang buhay, 'di ba? Kundi mag-survive lang talaga. Ang mga tanong na ito ay hindi para sagutin agad ng isip. Ang layunin ay dalhin ang kamalayan sa mas malalim na pagmumuni-muni. Pero ito ang paradox dito. Dahil nagising ka na nga, although wala na magpapa-excitement sa'yo kasi nakita mo na yung other side, di ba? Ibig sabihin, pag ginawa ko to, ito yung epekto. Pag ginawa ko to, ito yung epekto. Waste of time, yun yung isipin mo, di ba? Pero mapagpalaya siya, 'di ba? Minsan nga hindi mo na nga mai-enjoy yung yung mga dating nagpapasaya sa iyo kasi nakita mo na para siyang fantasy. Kuwari dati kung materialist ka, bili ka ng bili ng mga gamit, tapos or kung mahilig ka makipag-bonding sa mga friendship mo, tapos marirealize mo na parang waste of energy to or nonsense pursuit, 'di ba? Para mas maganda talaga, ibigay mo na lang talaga yung energy, oras mo sa sarili mo at enjoy mo na lang yung buhay mo, 'di ba? Actually, may enjoy mo naman siya kahit mag-isa ka, sa totoo lang Kasi once nakipag-deal ka kasi sa tao, meron yan tinatawag na parang up and down. Tsaka may power dynamics yan. Ganun ka deep tong na to, interconnectedness natin. So at the minuscule degree, may na-exploit talaga. Kahit yung usapan lang na casual, may na-exploit talaga. Kaya minsan napaka talaga na itong realidad na to kung iisipin mo, parang napaka-rig niya talaga. Kasi biruin mo, makipag-usap ka lang dyan sa kalye or kung saan, merong power dynamic talaga siya. Kung tulog ka, hindi mo siya makikita, pero kung gising ka, wala to, parang utuin lang ako nito. Or ikaw naman manguuto. Kasi dalawa lang talaga ang tao sa ikaw ba yung exploitable or ikaw mang-exploit? Sasabihin nyo, pessimism to. Hindi. Realist to kasi nga, nasa survival tayo Ang game talaga is life, which is survival. So wired talaga yung katawan natin at brain natin na ganyan na i-preserve yung self. Maaring conscious mo ginagawa or unconscious, 'di ba? Na yung pang-exploit. Pero ganun pa man is merong exploitation na nangyayari talaga, pero hindi mo siya nakikita, either unconscious or conscious. Final insight, ang conscious death at enlightenment ay nagtatagpo sa isang mahalagang punto. Ang pagbitaw, ang ordinaryong isip ay kumakapit sa pagkakailanlan, kontrol at katiyakan. Ang enlightenment ay ang pagkilala na ang lahat ng anyo ay pansamantala lang. So dito sa buhay, wala talagang permanente. Lahat ay may katapusan. Kapag natanggap mo na yan is mapapalaya ka nito.
Ito, kapag natutunan ng tao ang ganap na pagtanggap sa pagbabago at pagkawala, ang kamatayan ay hindi na nakikita bilang ganap na katapusan kundi bilang isa pang pagbabago sa walang tigil na daloy ng karanasan. Sa ganitong pananaw, ang tunay na kalayaan ay hindi ang pagtaka sa kamatayan kundi ang pagkawala ng takot dito. Well, sa totoo, wala naman talagang nakakatakot. Ang kinakatakot lang talaga natin is yung pain. Yung pain lang din talaga kasi kung walang pain, 'di ba? Kuwari na fed up ka na, di nag self ano ka na, 'di ba? Kasi merong mga tao talaga na na-fed up na, as in yung paulit-ulit. Biruin mo naman, for 71 years, gagawin mo nakakain, matutulog, magtatrabaho, paulit-ulit mo gagawin yan everyday. So, sino ba naman ang merong iba nagsasawa, lalo na kung nandun ka sa lower end. Ibig sabihin, wala ka ganong pera, or yan yung magpapagising na yung purpose talaga ng buhay ay survival lang. Sa survival lang iikot ang lahat. So paano? Hopefully may natutunan kayo dito. Peace.